Wala kang silbi, bukod sa kaya mong maging asungot lang, natuto ka na namang mamulot ng basura. Sasabihin ko sa'yo, makipagdiborsyo ka na agad kay Kiangkian. Bakit hindi ako makikipagdiborsyo? Hindi iyan nakasalalay sa iyo. Kung hindi, pumunta ka na ngayon sa opisina at makipagdiborsyo, pag-iisipan kong bigyan ka ng 10 hanggang 20,000 piso. O kaya naman lumayas ka na ngayon din, at huwag ka nang bumalik kailanman. Hindi ka pa aalis diyan. Ma, wala siyang pera. Saan mo siya papupuntahin? Makikipagdiborsyo ka na rin lang sa kanya. Bakit mo pa siya pinapakialaman? Mas mabuti pang mamatay na lang siya sa labas. Kakulangan ng kalahating buwang pamumulot ng bote. Ito lang ang naibenta ko. Hayaan na. Ibibigay ko na lang muna kay Yangbo. Direktor, Saktong hinahanap kita. Ito ang iniwan ni Yang Bo para sa iyo. Hi, kagabi pumanaw na si Yang Bo. Sabi niya bago siya umalis. Naibigay ko ito sa iyo talaga, personal. Ipikit ang mata, huminahon ka. Ako si Chong Yangzi. Ako'y humaling na sa martial arts at medisina. Nilikha ko ang Chaos Celestial Physician Technique na kayang gamutin ang lahat ng kakaibang sakit sa mundo. At nilikha ko rin ang martial arts manual na makakatulong sa mga nagsisimula na umabot sa tuktok ng martial arts. Ngayon, papalapit na ang aking huling araw dahil mabuti ang iyong puso at inalagaan mo ako ng matagal, kaya ibibigay ko sa iyo itong 2 pambihirang kaalaman. Sana ay magamit mo ito ng maayos. hello ma. Oh, Luming, nasaan ka? Umuwi ka na. Mukhang hindi ko na kailangang makipaghiwalay kay Kiangkian. Uwi muna ako. Ma, nandito na ako. Nasaan si Kiangkian? Ikaw na walang kuwentang duwag? Gusto mo pang makita ang anak ko? Sige, magkita na lang tayo sa Civil Affairs Bureau bukas. Ma, hindi ba't sinabi mo? Anong sinabi ko? Sinabi ko na makipaghiwalay ka. Kung ayaw mong sumunod sa mabuti, huwag kang magalit kung magiging masama ako sa iyo. Ma, anong ibig mong sabihin? Huwag mo akong tawaging ina. Hindi ka karapat-dapat. Isang asong walang may gusto, naglakas loob pang magkunwari ng kamag-anak dito. Kung marunong ka sanang tumanaw ng utang na loob, pinapayuhan kitang hiwalayan na si Kiangkian ng maaga. Kung hindi, ipaparanas ko sa iyo kung ano ang tinatawag na pagtrapat pagdurog sa loob ng pintuan. Sino ka? Si Boss Shu. Siya ang magiging manugang ko. Ngayon lang niya dinala ang bigay kaya. Kaya hiwalayan mo na si Kiangkian ng mabilis. Huwag mong hadlangan ang kaligayahan ng anak ko. Nasaan si Kiangkian? Kailangan ko siyang makita. Ayaw kang makita ng anak ko. Sabi ng anak ko, tanging si Boss Shu lang ang lalaking karapat-dapat sa kanya. Imposible! Imposible! Bitaw! Bitawan mo! Gusto mo ba talagang makita si Kiangkian? Pumayag ba ako? Ayaw mo pang sumunod, tama? Ikaw na isang walang silbi at mahina. Paano ka makikipagkompetensya sa akin? Tama, hindi naman bulag ang anak ko. Paanong tatalikuran niya si Boss Shu at makakasama ka pang isang walang silbi habang buhay? Hindi ka pinuntahan ni Kiangqian dahil binibigyan kanya ng huling respeto. Huwag ka nang maghanap ng gulo. Luming, tulungan mo ako. Asawa ko, iligtas mo ako. Walang silbi. Pati babae, hindi mo mabantayan. Kiangkian, nasaktan ka ba? Ako ang nanay niya. Paano ko siya sasaktan? Pero ikaw, gusto mo pa siyang hilahin pababa habang buhay. Ano ba talagang nangyayari? Ma, ayaw kong makipaghiwalay. Pwede bang huwag mo akong pilitin? Hindi na ikaw ang pwedeng magdesisyon dito. Boss Shu, kilala ko ang anak ko. Kapag sinamahan ka na niya, magiging lubos na tapat siya. Dahil ganyan, kaya mananatili ako
para makasama si Kiang Kian sa gabi ng pag-iisang dibdib ng maaga. Bitawan mo ako. Sure. I-save mo ang lakas mo at enerhiya para sumigaw mamaya. Ikaw, Kayo, bigyan ninyo siya ng magandang leksyon. manual ng sining pandigma. Kayo, sige, Asawa ko, mag-ingat ka. kayo, sumalakay. Asawa ko, mag-ingat ka. Luming. Luming, baliw ka ba? Siya ang nagbenta kay Zhou Qian sa akin. Ma, Ako. Hindi ko ba ginagawa ito para sa Joshi Group? Ako, binigyan ko sila ng 50 milyong. Maliban kung ibalik mo sa akin ang pera. Kung hindi, kailangang sumama sa akin si Zhou Qian. Totoo ba ang sinasabi niya? Maliwanag itong nakasulat, hindi ba? Kayo ba'y nagbabalak na mag-back out? Ano ba talagang nangyayari dito? Nagkaroon ng krisis sa pananalapi ang Zhao Group. At sinabi niyang tutulungan niya kami ng walang bayad. Walang bayad? Napaka-inosente mo naman. Pumayag siya sa akin na kapag naibigay ang 50 milyong pondo, hihiwalayan kanya sa lalaking ito. At pakakasalan mo ako, pagkatapos ay papayagan ko ang Wu Group na mag-invest ng 150 milyon para punan ang inyong mga pagkalugi. Tama. Dahil sa malaking problemang pinansyal ng Zhao Group, kung hindi ako aasa kay Mr. Shu, aasa ba ako sa iyo? Isang walang kuwentang asawa. Itong bagay na ito, ako ang aayos. Ikaw ang aayos? Hindi ako nagkakamali ba? 200 milyon ito, hindi lang 2 piso. Magagawa mo ba iyan ikaw na basura lang na asawa? 200 milyon lang. Aking asawa ko, maniwala ka sa akin. tama na, Luming. Akala ko mahina ka lang. Hindi ko inakalang natuto ka ng magyabang ngayon. Malaking bigo ka sa akin. Asawa ko, maniwala ka sa akin. Maaayos ko ito. Ang galing mong magyabang. Hindi pwedeng maghintay ang Zhao Group. Kung hindi mo mabubuo ang 200 milyong iyon sa loob ng 1 linggo, mababang karote ang Zhao Group. Ganito na lang, hindi na kita pipilitin. Kung maibabalik mo ang 50 milyon sa loob ng 3 araw, kalimutan na ang lahat. Kung hindi, mapupunta sa akin ang asawa mo at ikaw ay dadaan sa ilalim dito. Ganoon ba? May kondisyon din ako. Anong gagawin mo? Huwag kang gagawa ng masama. Luming, pakawalan mo na si Boss Shu. Kung gusto mo talagang sumuko na, huwag mong idadamay ang pamilya Zhao. Dahil naglakas loob kayong kalabanin ng asawa ko, kayo na mismo ang mananagot sa mga kahihinatnan. Ikaw, anong ginawa mo sa akin? Tinulungan lang kitang pigilan ang sarili mo. Sa loob ng 1 buwan, huwag mo nang isipin ang paggawa ng ganyang bagay. Ikaw, Ngayon, maaari ka nang umalis. kayong mga walang silbi, bakit hindi pa kayo umaalis diyan? Mahal. Ako, Titingnan ko kung saan ka makakakuha ng 20 milyong piso. Ngayon na, lumabas ka diyan. Kung hindi mo maibabalik ang pera, huwag ka nang bumalik. kahit nataglay ko ang pamana, ang 20 milyong piso ay hindi biro. Paano ko kaya ito mabubuo ng mabilis? Huwag kayong gumawa ng masama. Matanda, ibigay mo ang lahat ng mahahalagang bagay na dala mo. Pinatulak ako ng aking katulong para maglakad-lakad. Walang dalang pera. Walang pera? Nakatiyak na bilyonaryo ka dahil sa lugar ng mga villa ka nakatira? At sasabihin mo sa akin na wala ka talagang pera? Gusto mo na bang mamatay? Kung magpapatuloy pa kayo sa ganyan, tatawag na ako sa pulis. Naghahanap talaga kayo ng kamatayan. Yang mahinang galing ninyo? Nangangahas pa kayong manggulo para sa pagnanakaw? Umalis na kayo. Ayos lang po ba kayo, matandang Ginoo? Binata, maraming salamat sa pagligtas mo sa buhay ko. Wala lang yon. Pero ang sakit po ninyo? Hindi talaga kapani-paniwala ang Chaos Heavenly Medical Technique, kaya pala nitong direktang makita ang kalagayan ng katawan ng pasyente. Ang sakit ko. Sa tingin ko, kaya ko itong gamutin. Totoo ito.
Tapos na. Ginoo, subukan niyo po kayang maglakad? Sige. Matanda, may lakad pa po ako mamaya. Kaya ang magagawa ko lang po ngayon ay patayuin kayo. At sa susunod na lang po namin kayo tuluyang pagagalingin. Ito. Kunin mo muna. Pag may oras, papahanap ko sila sa'yo. Mukhang mayaman siya base sa pananamit. Ang pera sa card na ito, siguro ay makakatulong sa Joe Corporation na malutas ang problema sa pananalapi. Hindi na ako magdadalawang isip. Ito na ang bayad sa konsultasyon ninyo. Paalam. Hoy, Luming, bilisan mo at iligtas mo ako. nasaan ka? Halikan mo! Halikan mo! Ano bang nangyayari dito? Ano pa nga ba? Pinaglalaruan lang kita. Sabi ni Fang Zuo, kapag pinapunta kita dito para pagtawanan ng lahat, bibigyan niya ako ng isang limited edition na bag. Bakit ka nagkaganito? Nabalitaan ko na ikaw ang first love ni Ruolan. Pero nagtataka ako. Sa kagarutay mong iyan, paano mo nakuha ang atensyon ng Campus Belle? Mukhang nakikipaglaro lang sa iyo si Ruolan, ano? Kung wala na kayong kailangan, aalis na ako. Teka muna. Sinabi ko bang umalis ka na? Anong gusto mong gawin? Nabalitaan ko na ikaw daw ang manugang ng pamilya Zhou. Hindi ka siguro naghihikahos sa pera, di ba? Bakit hindi mo na lang ilibre itong hapunan? Ano sa tingin mo, ha? Bakit ko gagawin yan? Reunion ito ng mga kaklase, hindi mo naman siguro kayang hindi magbayad ng bill, ano? Hemp? Sa tuwing naiisip ko na naging jowa kita na parang basura, nasusuka ako. Sir, ang total consumption sa kwartong ito ay 4 na milyon at 600,000 piso. Gagamit po ba kayo ng card o cash? 4 na milyon at 600,000 piso lang. Hindi mo naman siguro kayang bayaran iyan, Lu Xiao. Ganito na lang. Magmakaawa ka sa akin. At ako na ang magbabayad para sa iyo. Ako na ang magbabayad ng bill ngayon. Pagkatapos nito, wala na tayong relasyon. Sige. Sana lang, may pambayad iyan. Ito ang VIP Supreme Card na may 5 lamang na kopya sa buong mundo. Patawad sir, naging bastos ako. Ibig mong sabihin, limited edition card ito? Kung gayon, magkano ang limit nito? Sir, nagbibiro po kayo. Ang VIP Supreme Card na ito ay walang limitasyon sa paggastos. At marami pa po itong pribilehiyo na pwedeng gamitin. Peke, siguradong peke iyan. Huwag mo na siyang pag-usapan. Kahit ang pamilyang Zhou ay hindi sigurado kung mayroon yan. Hindi po magkakamali si Ginoong Fang. May anti-counterfeit mark po ang card na ito. Nakita ko na po ito sa magazine. Luming, saan mo nakuha ang card na ito? May nagbigay lang, hindi naman ito malaking bagay. Mukhang palihim na nagpayaman si Luming. Sabi ko na nga ba, tama ang pananaw ko. Tingnan nyo, napakahusay na ni Luming ngayon. Wag na. Isa lang akong mahirap, walang kwenta na sinayang mo. Aray ko, nagbibiro lang ako kanina, huwag mo namang masyadong dibdibin. Gusto mo samahan kitang lumabas mamaya para bumawi? Kahit anong gusto mo, pwede. Hindi ba't ako ang kasama mo mamaya? Sino ka ba sa tingin mo? Ni isang daliri ni Ginoong Lu ay hindi mo mapapantayan? Naglakas loob ka pang agawin ng tao kay Ginoong Lu. Ikaw. Wag na. Nagmamadali ako, iswipe mo na ang card. Sige po, sandali lang po. Sabi ko na peke iyan. Tingnan natin kung paano ka magpapakita. Sir, hindi kaya ninakaw mo lang yung card? Kung ganon, pinapayuhan kitang isauli mo na agad. Kung hindi, malaki ang magiging problema. Pagkatapos ng ilang taong hindi pagkikita, hindi ko inakalang nakakasuklam ka na. Hindi kaya baliw ka na sa sobrang kahirapan? Ninanakaw nga talaga. Ang mga taong tulad niya ay dapat maturuan ng leksyon. Mukhang kailangan kong tulungan ang may-ari ng card. At turuan ka ng leksyon. Tama ka, Ginoong Fang. Ang mga taong tulad niya ay kailangan talagang turuan ng leksyon.
Nabalitaan kong nanalo ka bilang boksingero champion nitong nakaraang araw, kaya dapat mo siyang turuan ng leksyon para maging aral din sa lahat. Suntukin siya, bugbugin siya. Bugbugin niyo siya hanggang sa mamatay? Kung ganoon, hayaan nating makita ng lahat kung sino talaga ang tinatawag na boxing champion. Luming, naglakas loob ka talagang suntukin si Ginoong Fang? Mag-ingat ka. Huwag mong gamitin ang tawag na iyan para tumakas. Ngayong sinaktan mo si Ginoong Fang, kailangan mong bigyan ng paliwanag. Kumusta po, Ginoong Lu? Ako po ay kawani ng bangko na nagbigay ng VIP Supreme Card. Nakita po namin na ginamit ang Supreme Card. May maitutulong po ba kami sa inyo? Bakit hindi ko magamit ang card na ito para sa pagbili? Kasi po, Ginoong Lu, para sa unang paggamit ng VIP Supreme Card, kailangan po munang i-verify ang inyong pagkakakilanlan para i-activate. Kapag na-activate na, maaari na po kayong gumastos ng walang limitasyon. At makakakuha rin kayo ng premium service sa alinmang bangko. Kung okay lang po, i-activate ko na ngayon para sa inyo. I-activate mo na agad. Opo, activated na po. Ngayon itong card na ito, pwede na bang gamitin? Opo, i-swipe ko na po, sandali lang po. Ay nako, mukhang nagkamali lang pala tayo. Sabi ko na nga ba, ang Luming ko ang pinakamahusay. Card lang naman yan, di ba? Kukuha rin ako ng ganyan. Hindi basta-basta kahit sino lang ang pwedeng makakuha ng card na ito. 5 piraso lang yan sa buong mundo. Kung ganoon ka sana kagaling, hindi ka sana nagduda kung totoo ba o peke ang card. Tingnan lang natin. Tapos na ba? Tapos na po. May iba pa po ba kayong ipag-uutos? Sige na, may pupuntahan pa ako. Nalasing ako, medyo nahihilo ako, hindi mo ba ako ihahatid pa uwi? Sigurado ka bang gusto mo talagang ihatid kita? Aba, oo naman, dahil ikaw ang una kong pag-ibig, di ba? Alalahanin mo ang nakaraan nating pag-iibigan. Ihatid mo na ako. Tara na. Nasaan ang sasakyan mo? Ayan, tingnan mo. Tara na, sumakay ka. May problema ba? Wala naman. Sumakay ka na. Uy, hindi ba siya ang customer natin na may platinum card? Iyan lang ang kotse mo? Ruolan, huwag kang magpaloko sa kanya. Gusto nyo, ihatid ko kayo. Baka kasi itong luma mong kotse, baka masira lang sa daan. Huwag mo nang problemahin, ikaw natalunan. Umalis ka na. Tigil. Anong ginagawa ninyo? Ibigay nyo sa akin ang lahat ng pera? Wala akong pera. Wala kang pera? Kung gayon, buhay mo ang kapalit? Luming, natatakot ako? Baka ibigay mo na lang sa kanila ang pera. Pero wala talaga akong pera. Mukhang hindi ka talaga maniniwala at magbabayad hanggat hindi mo nakikita ang libingan, ano? Gusto mo bang magsimula na kaming gumamit ng kamay? Pakiusap, huwag ninyo siyang saktan. Uy, isa palang magandang babae. Maaari ko siyang pakawalan, ngunit may isa akong kondisyon. Anong kondisyon? Hayaan mong maglaro ang tropa sa iyo. Basta't hindi ninyo siya sasaktan, kahit anong ipagawa ninyo, gagawin ko. Alam mo ba ang sinasabi mo? Huwag na kayong magpakita ng pagmamahalan sa harapan namin dito. Lumapit ka rito. Tigilan mo. Kunin mo siya. Tumigil ka. Nagpapahanap ka ng gulo, ano? Sa tingin ko, kayo ang naghahanap ng gulo. Ariglahin nyo siya. Dahil hindi mo kayang kontrolin ang sarili mo, magiging baldado ka na. Huwag kang lumapit. Siya ang nag-utos sa akin. Nagsisinungaling siya. Hindi ko sila kilala. Siya nga ang nagsabing mayaman ka at pinatigil niya ako rito para harangin ka. Inaakusahan mo ako ng walang basihan. Luming, kailangan mong maniwala sa akin. Nagsisinungaling ka, Liru Olan. Nakipaghiwalay ka lang sa akin tapos hindi mo na aaminin, ganoon ba? Ang babaeng traidor na ito. Nagsisinungaling ka, Liru Olan. Kakahiwalay lang natin pero hindi mo na ako kilala, hindi ba? Mukhang magkakilala nga kayo.
Ano pa ang masasabi mo? Luming, ginawa ko yun dahil mahal na mahal kita, Luming. Kailangan mong maniwala sa akin. Tama na. Umalis ka. Huwag na huwag ko na kayong makikita pa. Luming, Ano na naman ba talaga ang gusto mong gawin? sumama ka sa akin sandali. Nasa kalsada tayo. Hindi mo ba gusto ang ganitong klaseng excitement? Hipuin ka? Pandiriin ako. Luming, hindi ako susuko. Ano na naman ang gagawin mo? Marami akong ginagawa sa opisina. Wala akong oras para makipaglokohan sa iyo. Lalo na, nakakolekta na ako ng pera. Sasabayan na kita ngayon para mag-transfer. Saan mo nakuha ang ganoong karaming pera? Ipaliwanag ko sa iyo mamaya. Tara, kumuha muna tayo ng pera. Ginang Zoo, dumating ka na. Para mag-transact. Hindi ba nasabi ko na sa iyo ang kwalifikasyon ng iyong kumpanya? Hindi ko maaaring iproseso ang loan mo. Huwag mo na lang sayangin ang oras mo. Tumigil ka! Ano? Gusto mo pa atang manggulo? Hindi naman ako manggugulo. Mayroon akong transaksyon dito. Kailangan ko ng tulong mo para maproseso ito. Sa itsura mong mahirap, hindi ka karapat-dapat na ako mismo ang mag-asikaso. Siya. Karapat-dapat ba? Karapat-dapat. Siyempre, karapat-dapat. Patawad at hindi ko kayo nakilala kanina. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo at kay Ginang Joe. Ano ang nangyayari dito? Sabi ko na sa iyo, naresolba na ang problema sa pera. Ngayon, kampante ka na ba? Gusto nyo? Samahan ko kayong dalawa sa VIP lounge. Tara na! Manager Yang, pakitransfer ng 200 milyon sa account ng asawa ko at kunin mo na rin ako ng 50 milyong pisong cash. Opo. Aayusin ko na po agad iyan. Talaga bang may ganoon kadaming pera sa card na yan? Nakasalalay rito ang buhay ng kumpanya? Huwag kang magbibiro ng ganyan. Paano naman mangyayari iyan? Manalig ka lang sa akin ngayon, malalaman mo rin mamaya. Manager Yang, naayos mo na ba agad ang lahat? Mr. Lu, ang card ninyo po, walang pahintulot na mag-transfer o mag-withdraw. Imposible. Sigurado ka ba dyan? Paulit-ulit ko na po itong kinumpirma. Talagang wala po itong karapatan na mag-transfer. Hay, asawa ko, maniwala ka? Tama na, Luming. Masaya ka bang niloloko mo ako? Lubos mo akong binigo. Asawa ko. Mr. Lu, sandali lang po. Asawa ko, mahal ko. Ay, Ginoong Lu, sandali lang po. Ano na naman ang gusto mong gawin? Hindi naman po masama kung gusto ninyong mag-transfer, pero kailangan nyo po munang i-link ang inyong identity. Bakit hindi mo sinabi kaagad? Paano mag-link? Kailangan nyo pong magpa-verify ng identity sa front desk para ma-link at magagamit na ninyo ang unlimited transfer at withdrawal function. Pero, ang pag-approve ay tatagal ng 1 linggo. 1 linggo? Siguro naman, aabot pa sa oras. Bilisan mo, tulungan mo akong iproseso ito. Ay, opo. Bakit ka bumalik? Asawa ko, bigyan mo pa ako ng 1 linggo? Tiyak na manulutas ko ito. Paano pa ako maniniwala sa iyo, ha? Asawa ko, maniwala ka sa akin. Ngayon lang hindi ako nakakuha ng pera dahil kailangang i-link ang identity sa card na ito. Sa loob ng 1 linggo, makakapag-transfer na. Tingnan mo. Maniwala ka na ba sa akin, hindi ba? Asawa ko, kailangan ko pang... Kiang, nandyan ka ba? Ma, bakit ngayon ka lang bumalik? Dali, magtago ka. Kumot. Kiang. Aba, Kian-chen, Oh, ma. tanghaling tapat? Matutulog ka na? Medyo masama ang pakiramdam ko. Gusto kong magpahinga. Ang pula ng mukha mo, baka lagnat na yan Ay, wala po. Magpapahinga lang ako sandali at babalik sa dati. Hindi ba't naglaro ka ng baraha? Bakit ang aga mong umuwi? Pag nabanggit ko yan, naiinis ako. Alam mo yung mga matatandang babaeng yan, hindi ko alam kung paano nila nalaman na may problema ang kumpanya natin at natatakot silang matalo ako sa sugal, kaya wala silang binigay na pera. Hindi ba't ilang laro lang ang natalo ko? Kailangan pa ba yan? Sa totoo lang, naiinis talaga ako sa nangyari. Kasalanan lahat yan ng Luming na yan.
Kung hindi dahil sa kanya, ako sana ngayon ang biyenang babae ni Mr. Shu. Huwag mong hawakan. Ikaw, nangangahas kang sigawan ako? Pinaghirapan kitang palakihin. Ako? Para kanino ba talaga ako nagsisikap, ha? Ma, hindi ko po ibig sabihin yan. Ang ibig kong sabihin, tapos na ang isyong yan. Kaya huwag na nating balikan. Hindi ba't sinabi ni Luming na gagawa siya ng paraan? Ikaw, pinapanigan mo pa siya. Naniniwala ka pa rin ba sa kanya? Hindi! Ngayon, tatawagan ko si Mr. Zhu at papupuntahin ko siya rito ngayon din. Huwag kang gumalaw. Ma, ang ibig kong sabihin ay, huwag ka nang tumawag. Maniwala ka ulit kay Luming? Ikaw talagang bata ka na naniniwala ka pa rin ba sa mga kasinungalingan niya? Ikaw ang maniwala pero ako hindi. Ngayon, ipaparinig ko sa'yo kung gaano ka kabait kay Mr. Shu. Aba, Mr. Shu, ako ang nanay ni Kian. Mr. Zhu, subukan pa natin ulit? Baka sakaling gumana. Wag na. Mukhang nitong mga nakaraang araw, hindi ko talaga kayang hawakan ng isang babae. Papatayin ko ang hayop na yan. Mr. Shu, bakit umilaw ang telepono mo? Baka naipit lang ng hindi sinasadya. Hello? Ah, Mr. Shu, kung abala po kayo, hindi ko na po kayo guguluhin. Ma, nakita mo na ang ugali ni Shukai? Talaga bang ipapakasal mo ako sa ganyang klase ng tao? Naku, Kian, alin ba sa mga lalaki ang hindi nagloloko? Kung magbubulag-bulagan ka lang, ayos na rin iyon. Teka, Kian, bakit ka pawis na pawis? Hindi ba mainit ang balot sa iyo ng kumot? Ma, hindi ako nainitan. Baka ako ay sipunin lang. Ayos lang ako kapag pinagpapawisan. Mana ka talaga sa tatay mo. Pero itong paghihiwalay, kailangan mong sundin ang gusto ko. Ama! Hindi na ito pag-uusapan. O kaya samahan mo akong puntahan si Shukai ngayon. Sige na. Pwede mo ba akong hayaang magpahinga muna? Ha? Ano po, Ma? Nagtanong lang ako sa'yo, iisang ka ba ng gatas? Kung hindi, ipaghahanda kita ng isang baso. Wag na po. Magpahinga na rin po kayo ng maaga, Ma. Asawa ko, bakit ka pumayag na maghiwalay tayo? Isa lang yung pansamantalang plano. Kung malalaman ni Mama na nandito ka, siguradong magwawala iyon. Wala akong pakialam at hindi ako magpapahuli. Kailangan kong bumawi. Anong bawi ang gusto mo? Ano sa tingin mo? Hoy. Bakit nangyari ito? Bakit? May nakuhang balita ang mga shareholders ng kumpanya at humihingi sila ng withdrawal. 3 araw na lang ang itatagal ng kumpanya. Anong gagawin natin? Huwag kang mag-alala, asawa ko. Ako na ang bahala. Hindi ba 1 linggo pa bago matransfer iyan? Paano na lang kung sakaling hindi ito maaprobahan? Asawa ko, hawak natin ang card na iyon? Anong kinatatakutan na natin dito? Kung sakali man, mangutang na lang gamit ang card, hindi ba? Magkano pa talaga ang laman ng card na iyan? Sa totoo lang, hindi ko rin alam. Huwag kang mag-alala, asawa ko. Sa tingin ko sa saloobin ni Manager Yang, 200 milyong dalian ang 5 yuan ay hindi magiging problema. Huwag kang mag-alala, tatanungin ko siya ngayon. Hala, Luming. Patay, magkakagulo na naman. Bakit ka nandito? Ma, may kukunin lang akong gamit. May lakad pa ako kaya aalis na ako. Tigilan mo. Anong kukunin mo? Ito ang bahay mo. Anong nakakabahala kung nakalagay lang dito ang mga gamit mo? Ikaw ba ay nandito para kunin ang kontrata sa bahay? Hay naku, ikaw na bata ka. Hindi mo man lang sinabi na bumili ka ng bahay. Kontrata sa bahay? Hindi ba ikaw ang nagpadala nito kamakailan? Kakaalis lang nung naghatid. 600 metro kwadrado, pino na ang pagkakagawa na villa. Kailan ako bumili niyan? Hindi ikaw ang bumili, pero nakasulat ang pangalan mo? Naku, ikaw talaga, Luming. Niloloko mo na naman ang aming Kian. Ang sabi ng aming Kian, kung maghiwalay kayo, bibigyan kanya ng bahay. Pero, hindi mo man lang tiningnan kung anong kalagayan ng kumpanya namin ngayon. Pinasama mo pa si Kian na bilhan ka ng villa. Ako, papatayin kita. Mama, hindi rin siguro si Kian ang bumili nitong villa. Kung hindi si Kian, sino pa? Kung may kakayahan kang kumuha ng bahay, hindi ka magiging ganyan kawalang silbi, di ba?
Kailangan mong ibalik agad-agad ang bahay na yan. Kahit makipaghiwalay ka kay Kiangkian, huwag mong asahan na makakakuha ka ni isa man lang sentimo. Kumusta po, Ginoong Lu? Ako po ay empleyado ng bangko ng Supreme Card. Dahil po sa tumagal ang proseso ng pag-aapruba, espesyal na pumili ang bangko ng isang villa bilang kabayaran. Sana po ay ikaligayahan ninyo ito. Tunay bang sa iyo ang bahay? Ano ba talaga ito? Anong Supreme Card? Ma, nagligtas ako ng isang matanda sa tabi ng kalsada. Binigyan niya ako ng card para pasalamatan ako. Naku, napakagaling talaga ng manugang ko. Gaano kalaki ang pera sa card na iyan? Hindi naman ganoon karami, sapat lang para sa pang-araw-araw na gastos. Kung gayon dahil wala pang papeles, isulat na lang natin ang pangalan ni Kiangkian sa titulo ng bahay. Kahit ano? Pero ma, dapat ayusin muna natin ang problema ng kumpanya. Kung talagang hindi na aabot sa oras, wala tayong ibang pagpipilian kundi ibenta ang bahay na ito para maayos muna ang gulo sa kumpanya. Bakit naman? Nang nasa kamay ko na itong bahay, wala nang sinuman ang makakakuha nito. Bakit ka nandito? Inaantay kita. Bakit mo ako inaantay? Nilinaw ko na sa iyo. Wala na tayong connection pa. Luming, humingi na ako ng tawad sa iyo. Huwag ka nang magalit, sige na. Kayo? Oh, asawa ko. Ikaw? Hala, asawa ko. Luming, akala ko iba ka sa ibang lalaki, pero hindi inasahan. Nagagawin mo rin ang ganitong bagay? Teka, asawa ko? Luming, ang sungit naman ng asawa mo, natatakot na ako. Umalis ka dyan. Luming, gusto mo bang pumunta sa bahay ko para tulungan kitang magpalamig? Asawa ko, alam kong Lahat ng gamit mo ay nasa loob niyan? Kahit saan ka magpunta, sige na. Luming. Inaasahan mo bang tatakas ka matapos mong kunin ang pera ko, hindi ba? Pinayagan pa kitang umalis? Pinapayagan ba kitang umalis? wala akong kinalaman sa problema ninyong dalawa. Itong putang ito, umiyak pa kagabi at sinabi na magiging babae ko siya. Pero paggising niya, tinangay niya ang 50,000 kong piso at tumakas. Ibig sabihin nagdala siya ng pera para sa iyo, no? Hindi ko lang maintindihan. Bukod sa mukha mong iyan, ano pa ang karapat-dapat para habulin ka ng mga babaeng ito? Uulitin ko sa iyo, linisin mo ang bibig mo. Lumalaban ka pa, ha? Gusto mo bang sirain ko na itong mukha mo? Mukhang ang leksyon na ibinigay ko sa iyo kahapon ay hindi pa sapat. Kayong lahat, sugurin ninyo siya. Tatangkain mo pang tumakas? Mamaya ka na sa akin. Luming, bakit ka na naman? Pumasok ka sa bahay at maghintay. Ipaliwanag ko sa iyo mamaya. Huli na kitang binabalaan. Kung maghahanap ka pa ng gulo, sisirain kita. Ay, si Ginoong Lu. Hindi na ako maglalakas loob pa. Luming, ayos ka lang ba? Si Luming, tulungan mo ako. Hawakan ninyo siya. Bitawan mo ako ngayon. Ako. Tigil. Luming, pakiusap, iligtas mo ako. Dahil sa ating nakaraan, tulungan mo ulit ako, Luming. Nakaraan? Kaya pala ikaw mismo ang lumapit? Aking asawa, pakiusap, maniwala ka sa akin, matagal na kaming walang relasyon. Kung hindi mo ako pinaniniwalaan, tanungin mo siya. Magsalita ka ng maayos ngayon, kundi sumama ka sa kanila. Sa totoo lang, ako ang kumapit kay Luming. Asawa ko, sinabi ko na sa iyo, wala kaming relasyon. Mayroon akong magandang babae na tulad mo, sino pa ba ang papansinin ko? Talagang naghahangad ka ng hindi mo maaabot. Buti naman at alam mo ang lugar mo. Baka bumalik na naman ang mga tao kanina? Huwag kang matakot, titingnan ko. Sana ay hinahanap na kita. Hindi ko inaasahang nandito ka nga. Nandito ka na naman para maghanap ng gulo. Tingnan mo ito. Ang hari ng underground boxing. 2 taong kampiyon na hinahanap ko.
Ngayon, tingnan ko kung paano ka magyayabang. Hindi ba si Ginoong Shu iyan? Halika, pumasok kayo sa loob. O Kian, dito mo ako sinalubong. Huwag kang magmadali. Sa sandaling ito, isasama na kita. Mukhang hindi mo talaga balak bawiin ang iyong mahahalagang ari-arian. Anong kalokohan ang ginawa mo? Bilisan mo at gamutin mo ako. Baka mabigyan pa kita ng madali at mabilis na kamatayan. Kung hindi, ngayon makikita mo kung paano kita talagang gagawin. Talaga? Gusto kong makita kung gaano iyan kaganda. Sige. Kalad ka rin ninyo siya palabas. Hampasin ninyo ng matindi. Ako ang bahala kapag namatay siya. Teka muna. Bakit? Natakot ka na? Pero maaari kitang bigyan ng pagkakataon. Sa nakasanayan, gumapang ka sa ilalim nito at lumuhod ka ng 3 beses sa akin. Pag-iisipan kong palayain ka, ano sa tingin mo? Hindi na kailangan iyan. Gusto ko lang hilingin kay Ginoong Shu na lumabas para manood. Para hindi ka maghanap ng tao kapag humingi ka ng tawad mamaya. Kahit na matigas ang ulo mo, pero mabuti na lang at alam mo ang sarili mong mga limitasyon. Ngayon, hahayaan kitang makita ng maayos. Ayos lang ito. Anong tinutunganga mo? Sige, suntukin mo. Ano ba talagang ginawa mo? Ikaw na hamak na tao, naglakas loob kang manabotahe. Hindi ako makakatalo sa iyo. Dahil ang pag-iisa ng marami para abusuhin ang iisa, ay matatawag mo pa rin kagalangan. Ikaw. Sabihin mo? Paano mo gustong mamatay ngayon? Huwag kang lalapit. Ang sadya ko lang dito ngayon ay para kunin ang pera. Kung magtatangkang saktan mo ako, isumbong kita sa polis. Tulong. Tulungan niyo ako. Ayoko na. Hindi ba pwede? Huwag kang mag-alala. Para lang itong pagkakamot. Sabi mo kanina, ayaw mo na ng pera? Wala akong sinabi. Sabi mo kanina, ayaw mo na ng pera? Mali ang dinig mo. Wala akong sinabing ganoon. Huwag kang mag-alala. Ako ang mag-aayos sa problema ng asawa ko. Hindi ko hahayaang magkautang siya sa ibang lalaki. Sino ba ang hindi marunong magyabang? Kung mayabang ka, maglabas ka nga ng pera. Bakit ka naman nagmamadali? 3 araw ang usapan natin. Ngayon ay pangalawang araw na. Kung hindi mo pa rin mailabas ang pera bukas, hayaang mag-asawa na lang ulit si Kian. Talagang napakadaldal mo, ano? Ayos. Akala ko pa naman, malaki ang kakayahan mo. Iyon lang pala ang kaya mo. Nagbago na ang isip ko. Gusto ko na ng pera ngayon din. Kung hindi mo mailabas, aagawin ko na ang asawa mo. Anong balak mong gawin? Kung napabagsak ko kayo minsan, kaya ko kayong pabagsakin ulit sa pangalawang pagkakataon. Kung ganoon, ilabas mo ang pera. Bibigyan ko kayo ng 1 oras. Kung hindi nyo mailabas ang pera, huwag nyo akong sisihin kung maging masama ako. Sige, tawagin mo ang mga kasama mo sa underground boxing. Magpadala ka pa ng marami. Kung maging bagong kasal ako ngayon, bawat isa sa inyo ay may 100,000 bonus. Mahal, tatawag ba tayo ng pulis? Huwag kang matakot. Hindi ko hahayaang sumama ka sa kanila. Kayong dalawa, meron pa kayong 58 minuto. Ginoong Lu, sa wakas nakita ko rin kayo. Mayroon akong magandang balita para sa inyo. Naaprobahan na? Hindi pa naman. Nakita ko kasi kayo kahapon na nagmamadaling gumamit ng pera, kaya nag-apply ako sa bangko at ang halagang ito, ipapagamit na muna namin sa inyo. Director Yang, hindi ka ba nagkakamali? Presidente Shu, kanina ay nagmamadali akong hanapin siya, kaya hindi ko kayo napansin. Babawi ako sa ibang araw. Ang sabi mo kanina, inaprubahan siya ng bangko para sa pera. Itong mahirap na batang ito, hindi ba kayo natatakot na hindi niya mabayaran yan? Mahirap na bata? Si Ginoong Lu ay isang pinakamataas na miyembro namin. Siya ang kliyente ng aming bangko. Hindi kami magkakamali. Presidente Shu, kayo ba ay? Naniningil lang ako ng utang. Hindi ba? Sabi mo ay naaprubahan ka ng bangko para sa pera. Siguro, hindi pa rin iyan sapat para bayaran ng utang sa akin, di ba? Ginoong Lu, ito ang dokumento ng pag-aproba para sa 100 milyon.
Pakitingnan po. 100 milyon? Isinangla ko ang bahay ko, pero 50 milyon lang ang ipinahiram ninyo sa akin. Anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin, mas mababa ba talaga ako sa kanya? Presidente Xu, huwag kayong mag-alala. Desisyon po ito ng bangko, wala akong magagawa. Kung nagmamadali kayong gumamit ng pera, pwede naman kayong magsangla ng iba pang bagay. Ikaw, Teka, Director Yang, hindi ba ninyo pinahihirapan si Presidente Xu? Si Presidente Xu ay nahihirapan na nga at isinangla na ang kanyang bahay. Ano pa bang mahalaga ang mayroon siya? Director Yang, itong pera na ito, ilipat ninyo ang 50 milyon kay Presidente Xu. Ginoong Lu, pagka-aproba pa lang nito ay hinanap ko na kayo. Malaki ang halaga. Bukas pa po ito papasok sa account. ito, mukhang huli na kayo ah. Mayroon na lang kayong 40 minuto. Ginoong Lu, nagmamadali po ba kayong gumamit ng pera? Oo. Sa abot ng aking kakayahan, mayroon pa rin akong 50,050,000 na handa. Ang halagang ito, gamitin nyo na muna. Kung gayon, maraming salamat, Director Yang. Kapag naaprubahan na ang aplikasyon, ibabalik ko sa inyo ang 60 milyon, 60 milyong miyong. Salamat, Ginoong Lu. Uy, Director Yang, huwag kang magpaloko sa kaniya. Malapit na siyang hindi makakain ng bigas. Huwag kang magsinungaling. Kapag inilipat na ni Ginoong Lu ang pera sa iyo, tapos na ang inyong usapan. Si Ginoong Lu ay isang kagalang-galang na kliyente ng aming bangko. Kapag nanggulo ka pa, huwag mong masamain kung ang aming bangko ay putulin na ang pakikipagtulungan sa iyo. Ginoong Su, dumating na ang mga kasama ko. Papapasukin na ba natin sila? Walang silbi. Umalis na kayo agad. Ginoong Lu, mayroon pa po ba kayong ibang ipag-uutos? Director Yang, 100 milyon, 100 VC lang ba ang naaprubahan ng bangko? Pwede bang madagdagan pa? Kailangan ko pa ng hindi bababa sa 200 milyon 2.0 iso. Sa totoo lang, hindi magandang naging performance ng sangay namin ngayong taon at itong 100 milyon 100 bilyong ay isang natatanging pag-aproba na. Sige, mag-iisip pa tayo ng ibang paraan. Ginoong Lu, sandali lang po, may naisip akong paraan. Wala asawa, sumama ka muna kay nanay. Anong paraan ang alam ninyo, Manager Yang? Narinig ko na nakakita si Chairman Wu ng isang dalubhasa at napagaling nito ang kanyang matagal ng sakit pero mayroon pa ring ilang side effects. May kilala akong lumang Chinese doctor pero hindi ko pa siya naipapakilala sa kanila. Bakit hindi mo isama ang tao roon at humiram na rin kayo ng kaunti kay Old Master Wu? Wu Group? Ito ba ang grupo kung saan kabilang si Director Xu kanina? Oo, syempre, siya ay isa lamang general manager ng Wu Group. Hindi ito makakaapekto sa iyo. Ito ang calling card ni Chairman Wu. Ibibigay ko rin sa iyo ang address ng Chinese doctor. Hindi na kailangan ako na mismo ang mag-aasikaso at bahala rito. Ikaw mismo ang mag-aasikaso at bahala rito? Wu Tianji. Teka. Hindi mo ba tinitingnan kung anong lugar ito? Sa hitsura mong mahirap, gusto mo pa rin talagang pumasok diyan sa loob. Talagang hindi ka tumitigil. Umalis ka na agad. Naglakas loob kang sigawan ako rito? Kayo. Sige. Bakit? Gusto mo na namang masaktan? Binalaan kita. Huwag kang magulo. Ito ang Wu Group. Walang kahit sino man ang naglalakas loob na gumawa ng gulo rito. Talaga? Kung gayon, ako ang magiging una ngayon. Teka lang. Hindi ka pa tapos, ano? Tawagin mo na ang lahat ng tao mo, sabay-sabay kayong sumugod. Huwag mong sayangin ang oras ko. Sir, nagkakamali po kayo. Pinadala po ako ng amo para sunduin kayo mismo. Sunduin ako. Hindi ka ba talaga nagkakamali sa sinasabi mo? Kayo po ba si Mr. Luming? Pinadala po ako ni Chairman para sunduin kayo. Sumama na po kayo sa akin. Ginoong Wu, kumusta po kayo? Ako si... Lolo? Ikaw pala yan? Naghahanap talaga ako sa'yo. Kayo pala ang Chairman Wu Tianzi ng Wu Corporation. Oo. Walang iba, kundi ako. Kaya pala ganoon kadali ninyong ibigay sa akin ang card na iyon. Hindi ko po maaaring kunin nang walang kapalit ang pasasalamat ninyo. Kaya naman, ngayon tuluyan ko na pong aalisin ang sakit ninyo. Mabuti, mabuti. Mabuting mabuti. Kumusta po ang pakiramdam ninyo ngayon? Gumaling na ako. Aba, binata, ang sakit ko na mahigit 20 taon ay nagawa mong gamutin lahat. Pumasok kayo.
Chairman, ito po ang progress report ng bagong proyekto. Pakitingnan po. Sige. Bakit nandito ka pa? Anong gagawin mo sa chairman? Si Mr. Lu ang tumutulong sa akin na gamutin ang sakit ko. Bakit ka nag-iingay? Gamutin? Siya lang. Isang walang kawentang live-in son-in-law. Ikaw na tanga. Paano ka nangahas na hindi gumalang kay Mr. Lu? Paano ka ba nakaupo diyan sa posisyon mo? Nagtataka rin ako. Ang Wu Group ba ay hindi na tumitingin sa karakter ng tao kapag pumipili ng empleyado? Ang isang tulad niya ay nakakakuha pa rin ng mataas na posisyon. Mr. Lu, paano ka ba ininsulto nitong tangang ito? Ako na ang magtuturo sa kanya ng leksyon. Wala naman. Pumunta lang siya sa bahay namin. Inagaw niya ang aking asawa at sinaktan pa ako ng ilang beses. Ikaw? Teka, nangako rin yata siya sa biyenan ko na kapag pinakasalan siya ng asawa ko, mamumuhunan ang Wu Group ng 200 milyong piso sa Zhou Corporation. Pasensya na, Chairman. Nagkamali ako. Pasensya na, Chairman. Nagkamali ako. Pasensya na, Chairman. Mr. Lu, pasensya na. Ako ay naging bulag sa paghuhusga. Patawarin mo na ako, Mr. Lu. Tama na. Akala mo ba ilang sampal lang ay makakabawi na sa mga pagkakamali mo? Huli na. Teka lang. Sandali. Mukhang hindi pa rin kayang pakawalan ni Chairman Wu ang kanyang paboritong tauhan. Natatakot lang akong madumihan niya ang iyong mga kamay. Ginoong Lu, nasiyahan ka ba? Ginoong Lu, nagkamali ako. Ituring mo na lang akong hangin at hayaan mo na akong umalis. Nagkamali ako, Ginoong Lu, Ginoong Lu. Ginoong Lu, maaari ka na bang kumalma? Ako ay nahihiya sa iyo. Papasukin ang mga tao. Dalhin siya sa Human Resources para sa pagre-resign. Masusunod po. Maraming salamat, Chairman Wu. Pero mayroon pa akong isang kahilingan. Hindi ko alam kung maaari mo ba akong pagbigyan. Sige, sabihin mo na. Kailangan ko ng kapital para sa pagpapalitan ngayon. Hindi ko alam kung maaari mo akong pahiramin ng 100 milyong piso. Madali lang yan. Ngunit wala akong ganoong kalaking cash sa kamay. Kung gayon, hindi na ako mag-iistorbo. Ginoong Lu, talaga kaming nangangailangan ng pera, pero may paraan naman. Kung mayroon kayong kahilingan, mangyaring sabihin na po ng direkta. Ginoong Lu, mayroon akong apo, mukha naman siyang maganda, ngunit nasanay ko siyang masyadong spoiled, kaya kulang na kulang sa disiplina. Gusto ninyo po ba akong tulungan kayong disiplinahin ang inyong apo? Ginoong Lu. Lolo, narinig kong gumaling na raw kayo. Hi, Xuan. Ang laki mo na pero nagmamadali ka pa rin. Aba, alam ko na. Ginulat mo ako. Nakatingin ka lang dyan na parang estatwa. Aba, Xuan. Huwag kang maging bastos. Siya, si Ginoong Lu. Lolo Wu, ano po yung sinabi ninyong paraan kanina? Gusto kong magpakasal kayong dalawa. Hindi ako papayag. Lolo, bata pa ako. Ayoko pang magpakasal ng maaga. Tsaka, itong taong sinasabi mo, hindi ko talaga siya gusto. Para namang gusto rin kitang pakasalan. Anong sabi mo? Lolo Wu, pinasasalamatan ko po ang kabaitan ninyo. Ngunit hindi ko po ito matatanggap. Kung gayon, hindi na ako mag-iistorbo. Huwag mo akong takasan. Linawin mo sa akin ang sinabi mo. Swan. Swan. Bakit nangyari ito, Swan? Ano na, Ginoong Lu, kumusta na si Xuan? Nalason siya. Nalason? Paano siya nalason? Ginoong Lu, kapag nailigtas mo si Xuan, ililipat ko agad ang pera sa iyong account. Huwag kang mag-alala, ihanda mo ako ng isang paliguan ng sabaw. Sige. Bastardo. Tinutulungan na nga, sinasaktan pa rin ako. Sige, bahala ka sa buhay mo.
Ginoong Wu, ayos na si Xuan, pero huwag mong kalilimutan ang ipinangako mo sa akin. Sige. Huy, bibigyan kita ng account number. Ilipat mo agad ang 200 milyon. Ano? Ayusin mo ito agad-agad. Ginoong Lu, pasensya na. May problema kasi sa pananalapi. Pero bukas, maari nang makredit ang pera. Ginoong Lu, hawakan mo muna itong jade bilang tanda ng aking taus-pusong hangarin. Parehong-pareho ito ng kay Senior Chong Yangzi. May sekreto rin ba ito? Kung gayon, maraming salamat, Ginoong Wu. Huwag na huwag kang mag-alala, Ginoong Lu. Bukas, makredit na ang pera. Aray, anong gagawin natin dito? Hindi ba't napag-usapan na kaya pa nating tumagal ng 2 linggo? Nagsisimula ng mag-ingay ang shareholder na ito. Huwag mo na pong sabihin, Ma. Si Luming ay patuloy ding naghahanap ng paraan, hindi ba? Binabanggit mo pa rin ang walang kwentang iyon. Kung hindi dahil sa kanya, matagal nang nalutas ang problema ng kumpanya. Naglakas loob ka pang bumalik? Nasaan na? Ang 200 milyong 200 milyon piso na pinag-usapan. Ikaw na masamang tao ka. Ikaw ang sumira sa kumpanya. Ma, ang pera ay tiyak na ipapasok sa account ng kumpanya bukas. Naglakas loob ka pang magsinungaling sa akin. Tingnan mo at papatayin kita. Ma, wala ring silbi kung sasaktan mo siya, di ba? Ano ito? Naglakas loob ka pang magtago ng bagay? Ibigay mo sa akin. Aray, mukhang malaki ang halaga nito. Ma, ibigay niyo po sa akin agad ang bagay na iyan. Hindi niyo po iyan pwedeng kunin. Ibigay sa iyo? Ang mga bagay na napupunta sa bahay namin, lahat ay akin, walang sinuman ang makakakuha. Ma, kay Luming po iyan? Hindi niyo po iyan pwedeng kunin. Ayoko nang mabuhay. Ang anak na pinaghirapan kong palakihin, kumakampi sa iba. May mukha pa ba akong mabuhay? Wala na akong mukhang mabuhay. Aray, masakit ang dibdib ko. Ma, ayos ka lang ba? Huwag mo akong takutin, Ma. Ma! Lahat ay normal. Mukhang nagkukunwari lang. Dahil ganoon, normal ang pulso. Kung ganoon, bakit siya nahimatay? Ang nanay natin ay medyo may lagnat. Sakit dahil sa init ng ulo. Lalagyan ko siya ng 2 karayom, tiyak na gagaling siya. Marunong ka bang mag-akupuntura? Tamang-tama, ilang araw pa lang. Pumunta ako sa Home for the Aged. May isang matandang Chinese doctor. Tinuruan ako ng 2 paraan ng akupuntura. Tamang-tama, susubukan natin kay nanay. Alin kaya ang maganda? Ayan, hindi ito pwede. Sobrang nipis. Hindi rin ito pwede. Sobrang maikli. Ayos ito. Sakto. Ikaw? Sakto. Papatay ka. Gusto mo ba akong mamatay? Ma, gising ka na? Wala ka bang nararamdamang masama? Masikip ang dibdib ko dahil lang sa iyo. Dali hiwalayan mo na ang walang kuwentang ito. Kung hindi, mamamatay ako dahil sa galit sa iyo. Ma, medyo nagiinit po kayo kamakailan. Gagamitan ko po kayo ng 2 karayom para mawala ang init. Gagaling po kayo? Siguradong sigurado talaga? Huwag po kayong mag-alala. Hindi ako magpapaturok sa iyo. Umalis ka na diyan. Talaga, kaya mo bang gawin iyan? Huwag kang mag-alala. Anong nangyari kay nanay? Tinamaan ko si nanay ng sleeping point. Matutulog lang siya at tiyak na magiging ayos na. Asawa ko, dapat umakyat ka na rin at magpahinga. Ay, kailangan ko pang pumunta sa opisina? Alagaan mo si nanay dito sa bahay? Mahal, parang may sumusunod sa akin. Sinabi ko na magiging akin ka rin sa huli. Tingnan mo kung saan ka tatakbo. Napakabango. Hindi ka nagkamali na piliin kitang maging akin.
Bastardo! Gising ka na pala. Mas masaya pag gising ka. Huwag mo akong hawakan. Ireserba mo ang lakas mo para mamaya sa sigawan, ha? Anong ginagawa mo? Huwag kang magulo. Naghahanap ka ba talaga ng kamatayan? Ayos lang, nandito na ako. Walang anuman, magpahinga ka muna ng maayos. Ganoon pala. Nasaan siya? Hayaan na. Basta hindi siya gumagawa ng gulo dito sa bahay. Anong gulo ang sinasabi mo? Ngayong araw, kailangan kitang singilin ng maayos. Ang pamilya Joe ang nagpakain at nagdamit sa iyo, tapos gusto mo pa akong patayin. Ikaw, papatayin kitang walang utang na loob. Kapag bumalik ka pa, tignan lang natin kung hindi kita babalatan ng buhay. Kaya pala ang kumpletong Chaos Heavenly Medical Technique ay kayang iwanan ng acupuncture at gamot at magagawa lang sa pamamagitan ng pagpindot sa pressure points at internal energy. Tulong! Tulong! Kapag nagtangka kang hawakan ako, siguradong hindi ka patatawarin ng lolo ko. Talaga? Pero ngayong gabi hindi rin kita patatawarin. Tumigil. Sino itong walang pakialam na naghahanap ng kamatayan? Bakit hindi ka pa umalis? Bakit? Naakit ka ba sa kagwapuhan ko? Pakiramdam ko, napakabuti mo. Gusto mo bang maging boyfriend ko? Ano sa tingin mo? Hindi ako interesado. Dahil sa paggalang ko kay Ginoong Wu, ihahatid na kita sa inyo. Tara na. Ang taong nagustuhan ng dalagang tulad ko ay hindi na makakatakas. Hoy! Kiang-kian, bilisan mo, iligtas mo ang nanay. Luming, luming. Luming, may nangyari kay nanay? Tara. Ina, ano ba talaga ang nangyayari dito? Nandito na. Talo lang naman sa sugal, 15 milyong piso. Ibigay ang pera, palayain na. Ina, ang Joe Group ay ganito na? Bakit ka pa nagsusugal? Aba, Kiang-kian, ginagawa ko ito dahil sa pag-asang mananalo ako ng ilang beses para matulungan lamang kita, hindi ba? Ano na? Nakapagdesisyon na ba kayo? Kung tama ang nakikita ko, 10 lang ang nakasulat niyan, hindi ba? 10 lang iyan kahapon, pero pagkaraan ng magdamag, kasama ang interes. 15 na ngayon. Ito ay pangingikil. Paano mo nasabing pangingikil ito? Kung hindi gusto ng matandang babae, mapipilit ko ba siya talaga? 50% ba ang pang-araw-araw na interes? Ina, walang pag-iingat ka. Pag-usapan natin, 10 milyon, paano kung isasama ko na siya? Hindi kami papayag kahit piso ang kulang. Kung gayon, sige, kayo na ang bahala kung anong mangyayari sa kanya. Aalis na kami. Hayop ka talagang walang hiya. Gusto mo ba talagang iwanan ako dito? Kiang-kian, hindi mo ba talaga tutulungan ang sarili mong nanay? Kiang-kian. Teka muna. Teka muna. Mukhang gusto mong puwersahang kunin, ha? Kung papasok ka sa pinto na ito at aalis ng walang iiwanan. Kung ganoon, maglabanan tayo? ₱10 milyong, pumapayag ka ba? Pumapayag. Pumapayag. May ₱10 milyong sa card. Dadakwin ko siya. Tara na, ma. Dali, umalis na tayo. Dali na, umalis na tayo. Sa wakas, hindi ko na kailangang magbayad. Tulungan mo ako.
Masyado kang maraming nawalang dugo. Magpahinga ka lang ng ilang araw at magiging ayos ka na. Ibabalik ko na itong 10 milyong piso sa iyo. Nakikita kong mayroon ka pang kaunting konsensya, kaya di mo na kailangan magdusa ng masyado. Basta't hindi ka lang gagalaw ng sobra, ayos na iyan. Dalubhasa. Nagugutom ako, bilhan mo ako ng pagkain. Ma, sa bahay na lang tayo kumain? Pagod na tayong lahat sa ginagawa nating ito? Kung hindi ka bibili, hindi ako uuwi. Ma! Aba, ikaw na kiyangkian. Walang utang na loob na anak. Gusto mong makipagsabuatan sa manugang mo para bagugutumin mo ang sarili mong ina hanggang mamatay. Sige na, sige na. Anong nangyari? Nasaan ang card? Bakit wala na? Huwag ka nang mag-alala, asawa ko. Kung nawala, nawala na. Pero kulang tayo ng 10 milyong 10 milyon para makumpleto ang 200 milyong 200 milyon kailangan natin. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala. Talaga bang naniniwala ka na makakakuha siya ng 200 milyon? Ma, kung makakapagbigay ako ng 200 million para maayos ang problema ng kumpanya. Kung ganon, hinding-hindi na ako makikialam sa inyo ni Kian. Pero kung hindi mo ito maaayos, huwag mong kalilimutan ang sinabi mo noong isang araw. Dali-dali kang mag-impake at umalis ka. Anong balak mong gawin? Usapan natin, isusulat sa pangalan ni Kian ang villa. Anong villa? Padala ng bangko kahapon, isasanla muna natin ito at pag naaprubahan na ang platinum card, ipapabawi natin ulit ito. Ma, huwag ka nang manggulo. Kung hindi marasolba ang problema ng kumpanya, baka hindi natin mapanatili itong bahay na ito. Kaya nyo talagang ayusin ang problema ng kumpanya. Sige na nga, sa inyo na itong bahay. Pero kapag hindi nyo napangalagaan pati ang villa na ito, hindi ako titigil sa inyo. Hay, sige na, kahit papaano, may 10 milyon pa tayong reserba. Kumusta? Pumarito kami para magsangla. Pasensya na. Hindi tumatanggap ang aming sanglaan ng negosyo na mas mababa sa 5 milyong piso. Paano ito? Sabi ko na. Hindi kami tumatanggap ng mas mababa sa 5 milyong piso. Wala kang ang hawak na bagay? Sa tingin mo ba, mapapaniwala mo ko sa ilang piraso lang ng papel? Idilat mo yung mga mata mong parang aso at tingnan mo kung ano ito. Ikaw na pulubi. Bakit ka nagmamalaki sa akin? Teritoryo ito ni Mang Ye. Si Wang Meng ang tinutukoy mo. Buti alam mo, humihingi ka na sa akin ng tawad ngayon. Pag-iisipan ko kung hindi ko ito sasabihin kay Mang Ye. Kung hindi, kapag dumating si Mang Ye mamaya, sisiguraduhin kong magdudusa ka. Sino ang gumagawa ng gulo dito sa teritoryo ko? Mang Ye, dumating na po kayo. May isang pulubi rito na nanggugulo. Luye. Mang Ye, nanggugulo lang po talaga ito. Bulag ka ba? Pati ang tagapagligtas ko ay naglakas loob kang saktan? Umalis ka! Umalis! Luye, pasensya na. Hindi po marunong itong maliit kong tauhan, pero bakit po kayo naparito ngayon? Kailangan ko ng pera ng madalian ngayon. Gusto kong gamitin ito para masangla sa halagang 80 milyong piso at tutubusin ko sa loob ng 1 linggo. Ano sa tingin mo? Ibalik niyo po ito. Ihahatid po ang 80 milyong piso agad-agad. Hindi yata iyon tama? Ang 80 milyong piso ay maliit na halaga, pero kung matutulungan ko kayo, malaking karangalan po iyon para sa kapatid ninyo. Alam nyo, kaming mga nasa ganitong uri ng buhay, hindi maiiwasan na may mangyaring masama. Kung mayroon pong anumang kailangan, maaari po ba kayong tumulong? Tawagan mo lang ako kung may kailangan ka. Napakabait ninyo, Luye. Mag-ingat po kayo sa inyong pag-alis. Mahal, naayos na ang problema. Ang natitirang 100 million ay papasok mamayang hapon. Samahan kitang mag-shopping para mag-celebrate. Bakit ka nandito? Sabi ko samahan mo akong mag-shopping. Sino ka? Ako ang magiging asawa ni Luming. Sino ka naman? Ako ang kasalukuyan niyang asawa. Kasal ka na pala? Oo, ito ang asawa ko, si Joe Kian. Luming, ang sama mo! Pinaglalaruan mo lang pala ang kasal.
Sige, suyuin mo na lang siya. Naaawa rin ako sa bata. Mahal, hindi ka ba nagsiselos? Bilhan mo kami ng isang milk tea? Sige na, dali. Huwag ka nang umiyak. Gusto mo bang sumama sa aming mag-shopping mamaya? Ayoko. Hoy, Kung gusto mo talagang iligtas siya, pumunta ka sa warehouse ng Wu Group. Tumigil ka. pakawalan mo sila. Ako na lang ang harapin mo. Sa tingin mo ba tanga ako? Kapag pinakawalan ko sila, hindi ba ako na ang patay? Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Lumuhod ka muna at magbigay-pugay sa akin. Kapag ako'y nasiyahan, bibigyan pa rin kita ng mabilis na katapusan. Huwag kang masyadong lumabis. Ito na ang lumabis. May mas malala pa akong gagawin. Bibilang ako ng 3. Sa bawat bilang, huhubaran ko siya hanggang sa lumuhod ka. 3. Tigil. Luluhod na ako. Akala ko kung gaano ka katigas. Isa ka lang palang walang silbi. Lumuhod ka sa harapan ko. At sampalin mo ang sarili mo. Hanggang sa makontento ako. Lahat ng kahihiyang dinanas ko, doble ang ibabalik ko sa iyo ngayon. Hindi mo gagawin, ano? Kung ganon, ipagpapatuloy ko na. Hindi ka ba kumain? Mukhang si Qianchan may gustong sabihin sa iyo. Kung ganon, pagbibigyan ko kayo. Luming, wag mo itong gawin. Wag mo akong intindihin. Luming, Napakadramang tagpo naman ito. Hindi ko maintindihan. Saan ba ako nagkulang kumpara sa walang silbing ito? Kapag ginalaw mo pa siya, papatayin kita. Sige. Ngayon tingnan natin hanggang saan ang kaya mong gawin para sa kanya. Basta huwag mo lang siyang gagalawin. Kaya ko pang dilaan ang sapatos mo. Magandang ideya. Kung ganon, lumapit ka rito at dilaan mo ng maayos. Teka, dapat gumagapang ka papalapit. Asawa ko? Para sa iyo, gagawin ko ang lahat. Dilaan mo ako. Wala na itong problema, ha? Xuan. Ang apo ko. Ay, ina ko. Lolo, ayos na po ako. May tao ba riyan? Opo. Itapon ninyo itong taong ito at ipakain sa aso. Nakikita ko, mukhang maayos naman ang inyong pagsasama. Kaya gawin na ninyo ang kasalan. Sige po. Hindi maaari. Anong nangyayari? Asawa ko, wala namang nangyayari. Asawa? Kasali ka na? Ginoong Wu, kung wala na po kayong kailangan, aalis na po kami. Ginoong Lu. Narito ang 100 milyong piso. Kunin mo na. Maraming salamat po. Asawa ko, handa na ang pampaligo mo. Gusto kong makasama kang maligo. Ikaw ang nagsabi niyan, huwag kang magsisi mamaya. Ay, mahal, nakakainis ka. Hoy,
Ma'am Zhu, may masama pong nangyari. Nagsisimula na naman ng gulo ang mga shareholders. Pumunta na po kayo rito at tingnan. Huwag kang masyadong mag-alala. Naayos na ang problema sa pondo. Pupunta ako sa kumpanya ngayon. Mahal, bumangon ka na. Ibigay mo na sa akin agad ang card mo. Asawa ko, nawawala ang card. Paano nangyari? Hanapin mo agad. Baka kinuha ni nanay? Tatawagan ko siya ngayon. Hello? Kian, may umagaw sa card ko. Tulungan mo akong makaisip ng paraan. Talaga bang kinuha mo ang card? Nasaan ka? Tayo na. Nay. Aray, Kian. Anong nangyayari? Nasaan ang card? Kian. Inagaw ng isang tao ang card. Inay, sumobra ka na ngayon. Ito ang pera na magliligtas sa Zhou Group. Aroy, Kian, hindi ko rin inasahan na magiging ganito ang kalalabasan. Sige na, unahin na nating mahanap ang card. Pupunta ako para ipa-freeze muna ang card sa bangko. G. Lu. Nahuli na po ang tao, G. Lu. Ang lakas ng loob ng batang yan na magtangkang kumuha ng pera ng hayagan. Ano po ang gusto ninyong gawin? Ibigay nyo lang po sa akin ang card, kayo na ang bahala sa kanya. Masusunod po. Wag po kayong mag-alala. Salamat. Mauuna na po ako. Kian, nakuha ko na ang card. Samahan na kitang pumunta sa kumpanya. Inay, umuwi ka muna. Oh, sige. Unahin niyo ang importante. Mahal, maraming salamat sa iyo. Sa wakas, naayos na ang problema. Iyan ay talaga namang obligasyon ko. Napansin kong nagbago ka. Gusto mo ba ang bago mong asawa? Hindi ka na tulad ng dati. Sana ay magpatuloy ka. Hello, Ma. Pupunta na kami ngayon. Pumunta na nga si Mama sa paliparan. Tara na ngayon. Ma? Bakit bigla kang aalis papuntang ibang bansa? Anak, alam ni Mama, nitong mga nakaraang taon, habang ako'y nandito pa, marami akong naging abala sa inyong dalawang mag-asawa. Kung aalis na ako, kayong dalawa ay mamumuhay ng maayos. Hindi ba mas mapapanatag ang kalooban mo? Ma, hindi ko kailanman inisip na abala ka. Kian, alam iyan ni Mama. Sa susunod, kayong mag-asawa ay mamuhay ng maayos. Wala nang pipilit sa iyo na makipagdiborsyo kapag umalis na ako. Luming, dapat mong alagaan ng mabuti si Kian, kundi babalik ako. Huwag po kayong mag-alala, Ma. Pwede kang bumalik kahit kailan. Ma. Aroy, baby. Sige na, malapit na ang oras. Magmadali na kayong umalis. Kailangan ko na ring umalis. Mamuhay kayo ng maayos, ha?